ito, try na natin. So yung left sa right, tapos yung high, ayan. Ayan, gumagana. Tapos yung RPM try natin. Ayan, synchronize yung RPM dito sa panel gauge. Tol, yung charger mo, try natin. So ito yung orasan nakaset na to. Ilolong press nyo lang yung button dito, tapos mapapalitan nyo na yan. Parang sa click lang din. And pagka pinindot nyo pa, makikita nyo dito yung trip, tapos yung pinaka-odo. So dito sa trip, pwede nyo i-reset yung kilometers dyan. Tapos dito try natin yung sa charging port nya. Bili na lang kayo ng cellphone holder. Ayan, nagcha-charge siya. Okay tol. Tapos test ride na lang tayo. So yun, good day nga sa inyo mga kalpa, no? For today's video vlog nga pala, meron nga palang digital speedometer na pinadala sa atin, si trisam.ph dito sa Shopee. So bali dalawang klase ito. So i-install nga natin siya sa Honda TMX 125 Alpha. So yan, bali dalawang design to. So bali pag-iwalayin ko yung video nito mga kalpa, pero itetest natin yung isa para makita ninyo. Para pagka gusto ninyong umorder ay rekta Shopee na kayo mga kalpa. Iwan ko yung link dyan sa baba mga kalpa, no? So yun, mag-unboxing na tayo. So ganito yung itsura nya kapag order kayo. So ito yung parcel. So tara, samahan nyo akong mag-unboxing. So bali ito yung itsura niya mga kalpa, no? So mamaya itetest natin ito. Ayan, talagang napaka maingat yung seller. So kita nyo naman, balot na balot. Meron na siyang plastic, tapos may bubble wrap pa. So doble-doble. So pagkabukas ninyo, ayan, naka-box pa siya. May kasama siyang manual. Tapos ito, nakabalot pa yan dito mga kalpa. Ayan, doble-doble. So talagang safe na safe yung parcel niyo pag umorder kayo. So dito sa manual niya, nandito lahat yung instruction. So nandito yung function niya, sa product specification, yan lahat makikita nyo rito. Tapos sa number 2, key description. Ayan, kung paano ginagamit yung press button niya. Tapos yung number 3, yung wiring diagram. So nandito yung color coding niya, kung ano yung function ng bawat kulay ng mga wirings. So ito, naka-patent to mga kalpa, so hindi nyo pwedeng i-counterfeit ito. So sila lang talaga yung gumagawa nito mga kalpa. So narito tayo para i-test natin kasi pinadala ito. So bali free samples lang ito. Tsaka ibibigay natin to sa tropa natin. Tapos yung isa, bibigay natin sa lucky subscribers. So bali dito mga kalpa, meron din siyang USB na charging port. So meron pa siyang saksakan ng micro SD. Hindi ko lang alam kung para saan yan. So ito, nakita nyo naman, nakabalot pa talaga ng plastic dito. And then ito yung mga socket nya. So ito yung itsura nya dito. Ayan. So bali yung RPM nya, kable pala siya, hindi siya wire type. So dito mga kalpa, napakatibay. Ayan. Tapos pwede nyong bilan ng emblem, pwede nyong lagyan ng logo rito ng Honda. So pwede nyo rin palitan itong bracket nya para sa butterfly. So pwede ito sa mga China na Pantra. Ayan, pwede sa mga Rusi, Skygo. So depende na lang din yan sa mekaniko ninyo kung paano nyo i-install itong digital speedometer. Tara, punta na natin yung tropa nating nagwa-wirings doon para
ibigay itong digital speedometer sa kanya. So ito ibabalot ulit para ibibigay natin sa kanya. So itetest natin yung dalawa. So bali gagawa tayo ng video rin ito sa test ride. So kung ano yung itsura niya sa daan. So nakita nyo naman yung mga in-upload natin, yung mga digital speedometer. Kahit na maaraw, talagang maliwanag siya. So kitang kita to, lalo na kapag kagabi. So yun nga mga kalpa, ito ibibigay natin yung isang digital speedometer dun sa tropa natin. Ayan. So ito yung unit nya, TMX 125 Alpha rin. Ito yung unit nya. Yung tropa natin, yung kalpa rin natin, yan yung bibigyan natin ng digital. So dito kailangan nyo rin kalagin yung headlight. And tapos yung speedometer na stock, tatanggalin na rin. Bali, plug and play na lang siya rito. Tatanggalin nyo na lang yung bracket dito. Ayan. Hindi na kailangan tong bracket nya. Pero in case na pag-install nyo sa ibang motor, pagagamit nyo tong bracket nya para sa butterfly. So dito kinakalag na yung mga stock socket dito sa stock na speedometer. Na yung stock na speedometer. Ayan, nakalag na siya. So tatanggalin nyo lang dito yung white socket. So i-unpin nyo lang lahat ito. So ililipat natin ito sa digital speedometer. Kasi yung sa may digital, iba yung socket nya. Kaya kailangan natin kunin to. Di bali wala kayong puputulin na wire dito. Makita natin siya dito. Ayan, plug and play lang siya rito. Hindi nyo na kailangan ikabit yung dati. Ayan. So ito iwa-wiring na siya. Dito naikpitan na yung mga tornilyo. Tapos dito ikakabit na rin natin yung speed cable. Dito kailangan yung balatan yung cover ng wire dito sa may puting socket. Ayan, maliit lang naman. Para di masakal, no? Yung mga wirings nya ipapasok nyo na rito sa headlight cover. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, tatanggalin na natin yung white socket kasi hindi siya compatible dun sa stock. Ayan. So ito, kung ano yung pagkaka-color code nya, ganun din yung pagkakalagay natin dito. Hindi na kayo mahirapan. Kukunin lang to. Ito na yung stock socket. And susundan lang natin yung color code dito. Hindi na kayo mahirapan. Ito kahit di ko na pakita to kasi naipaliwanag naman na. Ayan. Gagayahin nyo lang yan. Kung saan nakatapat, doon din yung kulay. Ito pakita ko lang ulit, no. Ayan, nakita ninyo. Ito, green sa green, brown sa brown. Ayan, tatapatan nyo lang yung mga kulay nyan. Huwag kayong magkakamali, Ayan, check natin. Iba yung animation niya, no? Oh, parang iba to. Oh, iba nga to. Tol, tanggalin nga natin. Ibang design to. Oh, iba nga. Ito yung RPM niya, Tapos yung gear, trip. Tapos speedometer, yung orasan. Oh, voltmeter. Wala lang siyang voltmeter, no? Ay, meron dito naka-indicate yung battery niya ron, no? Pag lobat ka na. Ayun, no? So ito, gumagana na rito yung left and right signal. Ibang design. O, ibang design siya. So bali dito meron siyang charging port. Tapos ito yung pindutan niya. So dito sa isang socket, hindi siya plug and play. Ito yung sa may gearings. So dito kailangan yung i-unplug lahat ng wire dito kasi mano-mano nating i-check yung gearings niya. Sabihin ko na lang yung pagkaka-align niya sa color code. Dito okay na. Ay, gumagana yung RPM. 1.
Ito yung size speed niya. Okay, panalo. Ito yung kapartner niya. Itong white red sa green yellow. Itong blue na may red sa green orange. Ayan. Tapos yung blue na may black sa may green na brown. Ayan. Tapos blue yellow dito sa may green na may green din. Ayan. Ito yung merong awang kanina. So nag-install na lang tayo ng wire dyan. So hindi ko na-indicate yung kulay, baka malito kayo eh. So kailangan nating maglagay ng extra wire dito. Yung may puwang kanina na nilagyan ng wire sa kanyan high beam. So kaya kulay blue rin. Sa blue nyo rin siya itatap. Para di sila malito nito. Na lang yung kulay. Ito yung gas. Ito kailangan nyo rin pala ng number 18 na wire kasi magdudugtong tayo rito. Kulay blue na wire dito, tinap na natin din sa kulay blue. Ayan. Ito yung sa high beam ah. Ayan, kaya kulay blue yan. Dito rin yan nakapartner sa kulay blue. Siyempre, balutan nyo na lang din ng electrical tape. So dito okay na. Binalutan na lang ulit para maiwasan yung short circuit. Yung kulay pink, check engine yun. Pwede ito pagka nag-FI conversion kayo. FI? Pagalaan natin para FI? Ayan. Bali, tatakpan na lang to yung kulay pink. Ito yung kulay pink sa check engine yan. Tatakpan na lang ng electrical tape to. Hindi na papaganahin to. Paganahin ko rin check engine niya? Ay, nasa sa'yo na. Paganahin mo na eh. So ito, nasa sa inyo na yun kung papaganahin nyo yung check engine. Yung dilaw pala rito yung sa fuel gauge. So wala namang fuel gauge to. So sabi nung tropa natin, i-on nyo na lang din. Pero nasa sa inyo yan. Para hindi nagbiblink. Para hindi nagbiblink. So ito, ang trip niya rito, pagsasamahin niya na lang yung dalawa. Pero nasa sa inyo yan na pwede nyo takpan ng electrical tape yung pink. Tapos yung dilaw, itatap nyo yun sa may kulay green sa ground. Ang itsura nyo, ayan. So bali ganito na yung itsura nya. So gumamit na lang ulit tayo ng extra wire. Dito siya papagapangin ito, no? Sa green. Sa green eh. Ayan. Pero kung hindi nila gustong i-on yung check engine, itong dilaw, kukonekta to dito sa green ha, sa ground. Sa kanila na. Dito yan, tinap na yung sa may extra wire na tinap doon, sa may kulay green. Pakita lang natin. Baka di kayo maniwala eh. Ayan, ito yung connection nya. Pumunta siya dyan sa green. Yung itsura nya mga kalpa. Ayan. So balutan na lang din natin ng electrical tape para sure. Ayan. Ano ba yan? Okay na. Kita natin yung high beam. On mo muna ito. Ayan. Diba? Ayos. So dito, yung sa kulay red na wire, nagtap ulit tayo ng wire dito. Ito naman yung sa orasan para hindi siya nagre-reset. Para pagpapatayin mo yung susi, hindi siya magbaback to normal sa 12. So bali sa red nyo rin siya itatap. Kumbaga nagdugtong lang tayo ng wire dito. Ayan, napakadali lang. Halos karamihan color code.
Sa China, halos pareho lang din yung pagkaka-wiring nyo rito. Dito tapos na mga kalpa. Tapos ipapakita ko na lang yung mga function niya, tapos i-test ride natin. Pati yung sa USB charging port. Pakita na natin lahat ng function niya. Okay na. So bali ganyan yung animation niya. Ayan, kapon kasi yung isa nagbi-blink, may na yung battery. So ito ayos yung battery nito. Ito try na natin. So yung left, sa right, tapos yung high, ayan. Ayan, gumagana. Tapos yung RPM try natin. Ayan, synchronize yung RPM dito sa panel gauge. Tol, yung charger mo, try natin. So ito yung orasan nakaset na to. Ilolong press nyo lang yung button dito. Tapos mapapalitan nyo na yan. Parang sa click lang din. And pagka pinindot nyo pa, makita nyo dito yung trip. Tapos yung pinaka-odo. So dito sa trip, pwede nyo i-reset yung kilometers dyan. Tapos dito try natin yung sa charging port nya. Bili na lang kayo ng cellphone holder. Nagcha-charge siya. Okay tol. Tapos test ride na lang tayo. Try natin. Ayan, lumalakas na kasi yung ulan eh. And working lahat siya. Flasher. All goods no? I know.